Kumusta mga kaibigan? Kuya Alex ay nandito na naman. At pag-uusapan naman natin ay kung bakit meron na akong native chicken dati ay nag-alaga pa ako ng Rhode Island Red Chicken. At tara, pakita ko sa inyo. So ayun yung aking kulungan ng manok. At dito sa may banda rito, ayun yung mga native chicken. At yung nasa dulo naman ay ang Rhode Island Red. Bali nung una sa native akong chicken nagsimula. Meron ako dating dalawang inahin at isang lalaki hanggang sa dumami sila. At ngayon ay nag-alaga naman ako ng dalawang Rhode Island Red na babae at isang lalaki at ngayon ay marami na. Punta natin. Ngayon ay padilim na dito, no? Alas 5 na ng hapon. So ito ang aking mga native. Tingnan niyo yung kanilang itsura, yung kanilang hugis, ano? Di hamak na malayo doon sa ating mga Rhode Island Red. Hindi lang yon, ang karne nila ay talaga ding magkaiba, no? So at mas mabilis lumaki ang ating Rhode Island Red kumpara sa mga native na manok. At puntahan naman natin yung kabila. So dito, hinati ko na lamang ito, no? Kasi malit lang yung aking espasyo. At ito yung ating masisipag na Rhode Island Red. At masipag silang mangitlog. At hindi lang yan, mamaya ay ipapakita ko din sa inyo ang kaibahan ng itlog nila, no? At ito ay tapos na silang kumain, no? Yung iba nagpapahinga na. So yung pagkakagawa ko naman ng kulungan ng manok ay meron akong video nito kaibigan, ano? Pero hindi ko pa na-upload. Bigyan ko ng idea. At dito sa alaga kong manok na to, so ba yun? Ayun, pakita ko sa inyo. Meron yung meron yung native na manok na napahalo. Bali ba nung nagpapalimlim ako ng itlog ay may nangitlog na native doon sa pinalilimliman ko ng mga Rhode Island Red. Kaya nagkaroon na din ng native. At napakalayo ng ng diferensya. At pakita ko sa inyo. Pasok tayo, no? Ayan. Hello, papasok lang. Pasok na kayo, no? At eto kaibigan, no? Magandang lupa niyan. Kaya kwento ko rin sa inyo kung bakit meron tayong magandang lupa dyan. Kumpara ko sa inyo na napakalayo ng diferensya, no? So yan mga kaibigan, magkakasing edad yung mga manok na yan. At ito yung ating native, ano? Ayun, no? So silang dalawa magkatabi. Ayan. So ayun, medyo mailap, ano? Punta natin. Ang native kasing manok medyo mailap kumpara sa kanila. Ayan. So ayan, tingnan niyo yung native na manok. Meron yung sa video ko dati na in-upload ko kung paano magparami ng Rhode Island, ay siya yung sisiw na kulay itim noon. Kung natatandaan niyo, kung napanood niyo yung video ko na yun. At kumpara mo sa katawan nila, no? Magkasing edad sila pero napakalayo, no? Ayan. So sa karne, sa karne pagka gusto niyo magkatay ay napakalayo ng diferensya, no? Sana mata ko. So ayan siya, no? Sana ito ka lang. Ayan. So yun, no? Napakalayo ng diferensya talaga. So meron tayong lumabas na puti, ano? So yan ang tinatawag naman na Rhode Island White, no? Oops, so yun, pinarakuhan. Kawawa naman, ang laki ng bumarako sa kanya. Ayun. Okay, binarakuhan na siya ng ating Rhode Island Red na rooster, no? Napakalaki ng diferensya, no? Kaya yan kaibigan ang dahilan kung bakit nag-alaga tayo ng Rhode Island Red, ano?
At nagkatay na rin tayo ng Rhode Island Red, no? Yung may 5 lalaki na kinatay ako sapagkat hindi naman sila mangingitlog, so manginginain lang sila, manginginain. And then ayan, so nagsimula lamang tayo dyan sa 3 pirasong manok, 2 inahin at 1 lalaki, no? At ito na sa kabila. So itong area naman na to, dati itong tulungan ng aso, no? At tingnan natin yung itlog, no? Meron itong itlog, hindi ko pa nakukuha nung para sa araw na to. At ayun, meron pang maliit, no? So siguro ito first time nitong mangitlog yung inahin nito, yung pinanggalingan ng itlog na to. So meron naman tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, no? So 16 na itlog at pang 17 itong maliit. So ayan, titingnan din natin yung sa kabila, ano, sa native, at napakalaki ng diferensya talaga. Kuha tayo ng isa at isasample natin, ano. Ayun, napakalaki ng diferensya. At syempre parehas din naman silang nanginginain ng chicken layer, no? So pinakakain natin sila ng chicken layer. So ayan, punta naman tayo dito sa kulungan ng ating native, no? So ayun, at eto, nanginginain sila. At eto, tingnan mo yung itlog nila, no? At pakita natin yung kaibahan ng itlog ng native sa kanang ng Rhode Island, ano? So napakalayo, ano? Kaya napakaganda din talaga mag-alaga ng Rhode Island, ano, kumpara sa itlog ng native, ano. Ayan, napakahalos doble ang laki, no. At ang kagandahan lang din naman ng native ay syempre sila yung naging katuwang ko para palimliman ito, sapagkat wala naman akong incubator dito sa Bahamas. Kaya yun lamang ang ginakumparahan para makapagparami ng Rhode Island Red ay ginamit ko yung inahin ng ating native, sapagkat yung ating mga Rhode Island, ayan, ay hindi sila naglilimlim, ano? Itlog lang sila ng itlog. Ayan, yun man ang kagandahan, ano? Ayan, so pa tayo ng isang native pa, ayan, ng eggs. At eto, tingnan mo, ang layo ng diferensya, no? Ayan, kaya yun kaibigan ang dahilan kung bakit tayo nag-alaga ng Rhode Island Red. At siya nga pala kaibigan, wala yang bakuna ng antibiotic o para sa support sa kanilang katawan, sapagkat sila ay pinapakain natin ng mga tira-tira kong gulay o yung mga gulay ko na nakatanim, yung mga dahon na hindi na kailangan ay ibinibigay ko sa kanila. At ayan, lulusog nila, so ayos at magandang nangingitlog, no? At ito, papahinga na yung iba. Ayun. Kaya mga kaibigan, ang akin lamang ay kung meron kayong espasyo, mag-alaga po tayo ng manok. Nakatipid na tayo sa ulam at itlog, ay pati na rin sa karne, no? Ang lalagyan, ano, atin ang kokolektahin ang itlog ng ating mga Rhode Island Red, ano? At ito nga pala kaibigan, mga Rhode Island Red natin ay kaya niyang mangitlog ng 250 hanggang 300 eggs per year, ano? So napakalayo talaga ng diferensya kumpara sa native na chicken. Kaya ayan, ngayon ay ilan ba to? 6, 2, 4, 6, 8, oops, 10, 12, 14, 15, 16, ano? So kasama itong maliit. So itong maliit, iwan na natin dyan. Ayan. At so ito ang kagandahan talaga, masipag silang mangitlog. Kaya hindi talo kung mag-aalaga kayo ng Rhode Island Red. At ganun din ang mga hybrid na chicken, no? At punta naman natin yung kabila. So ayan, punta natin yung itlog dun sa kabila. Ayan.
Hello. So, ito nga pala yung isang itlog kaninang iniwan ko, ano? Ayan. So, meron tayo ditong 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 nga. Ayun. So, napakalayo talaga ng diferensya, no? Meron pang isa rito, 8. So, ayan kaibigan, napakalayo ng diferensya, no? So, yung egg production ng native saka ng Rhode Island ay napakalayo ng ratio. So, ang native ay konti lang ang mga itlog, isang taon, hindi kagaya ng Rhode Island Red, no? Kaya subukan niyo mag-alaga ng Rhode Island Red. At dyan nga pala sa mga taga Camarines Norte, Camarines Sur, meron akong kumpare na merong farm dyan sa Daet, ay nagbebenta siya ng mga ganitong klase ng manok, no? So kahit yung mga sisiw, no? So makakabili kayo sa kanya kay Junjun Octa Vergara. Hanapin niyo ang kanyang Facebook, Junjun Octa Vergara or Ataras Farm, no? Yung Ataras Farm ay sa pangalan ng aking inaanak, no, kay Atara. Kaya kontakin niyo siya kung nandiyan kayo sa parte ng Camarines Norte, Camarines Sur. Yun, kung gusto niyo magkaroon ng mga ganitong manok, ay meron sa kanya. Kontakin niyo siya. At kay Sherwin Octa na nasa abroad din, ano, ka-OFW din, ay makakatanggap ka ng 1,000 pesos. Yan ay galing sa puso ko. At yun lamang ang paraan na naisip ko para ako ay makapagbigay ng pasasalamat sa'yo. Kaya ibigay mo ang GCash ng asawa mo or ng anak mo dahil alam ko ay nasa abroad ka. Kaya huwag mong kalimutan na i-message ako para sa detalye. At mula sa puso ko ulit, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng aking mga video. Like ka, mag-iingat dyan.